What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Hello guys, what's up? Welcome back dito sa channel natin. Karo nga pala. So for today, yung video natin is all about weekly transaction dito kay Starknet. So if hindi nyo pa napapanood yung first guide ko kay Starknet, I suggest na panoorin nyo siya kasi yung ibang transaction ko ay related doon. So umpisahan natin. For our first step, gagawin natin, mag-upgrade tayo ng Starknet or Agent X natin na wallet to Cairo 1. So simple lang on your Agent X wallet, press upgrade to Cairo 1 available. So papakita ko siya sa inyo. So guys, ito lang yun. So click nyo yung Agent X nyo. And then may makikita kayo dyan button na yan, upgrade to Cairo 1 available. So click nyo yan. Tapos syempre guys, may babayaran kayong network fee na maliit lang naman. As you can see, 0.16 USD lang yung value niya in ETH. And after nyan guys, hindi pa siya agad magpo-proceed. So pending transaction pa siya. And hintay nyo siya matapos. So pwede siya check dito sa Stark Scan. And then makikita nyo naman dyan yung progress niya, no? Then after nun guys, tapos na kayo, good to go na kayo, and pwede na kayo mag-proceed sa ating next step. So if natapos nyo na yun guys, nakapag-upgrade na kayo to Cairo 1, next step natin is kay ZK Lend. So last time nag-provide ako dito ng Ethereum, and then gagawin ko nga is withdraw ko yung Ethereum ko na provide ko last time. So as you can see, ito yung website ni ZK Lend, and then gagawin natin, withdraw natin yung na-provide natin last time na asset, so which is yung ETH. So click ko lang to, and then withdraw, tapos max. Ayan. So, pwede na siyang withdraw ETH. So, dito guys, kay Starknet, paalala ko lang, minsan medyo mabagal yung network nila. So, dapat marami kayong pasensya dito. So, right na makikita nyo, no? Yung transaction natin is pending pa yung withdraw. So, hintayin lang natin yan bago tayo mag-proceed sa ating next step. So, yun guys, tapos na yung transaction natin. Pwede tayo mag-proceed sa next step natin. So, for our next step, gagamit tayo ng Fibros Finance. Gagawin natin, bibili tayo ng USDC. Okay. So, nandito tayo kay Fibros. As you can see, mag-swap ako ng 0.0062 Ethereum papuntang USDC or around 10 USDC. So, swap ko lang yan. Then, confirm swap. So, after natin kay Fibros Finance, gagamitin naman natin si 10K swap. And then, same yung gagawin natin. Bibili rin tayo ng USDC or mag-swap tayo ng ETH papuntang USDC. Kaya as you can see, nandito tayo kay 10K swap. Same lang yung value na nilagay ko, 0.0062. If may mas mataas kayong available na balance na, pwede nyo siyang taasan. So, for greater volume. So, mas okay yun. So, right now, kasi medyo limited yung funds natin. So, limited lang or konti lang din yung i-swap kong ETH papuntang USDC. So, ayan, click lang natin yung swap. And as you can see, natapos na yung swapping natin kasi nabawasan yung Ethereum natin and then nadagdagan na yung USDC balance natin. So sa next step natin, gagamit tayo ng Avnu.finance. So gagawin natin yung USDC na binili natin or na-swap natin dito sa unang dalawang website is i-swap natin or swap back natin papuntang Ethereum. And guys, as you can see, nandito tayo kay Avnu Finance. And then yan, minax ko lang USDC papuntang Ethereum. So swap na natin siya. And guys, swap is on the way. So, hintayin lang natin yan. Then, pwede tayo mag-proceed sa next step after nitong procedure na to or process. So, after natin mag-swap ng USDC, pabalik ng Ethereum, dito tayo kay Starknet.quest. So, ang gagawin natin dito, kukonect nyo yung wallet nyo or parang mag-setup kayo ng profile nyo. Tapos, magagawa na kayo ng mga quest. Actually, hindi ko pa siya nagagawa. So, first time ko lang din siya makikita. So, as you can see, ito yun, no, Starknet.quest. So, nakonect ko yung profile ko. Kaya na meron na ako ditong nakalagay, no, coronft.stark. So, ito yung domain ID ko dito kay Starknet. So, click ko lang itong begin kasi ito yung parang talagang kailangan ko unang gawin. And after nyan, gagawin mo lang to, no, register a Stark domain. So, meron na ako nyan. So, verify natin if meron na. Ayan, done na siya. So, nag-verify na ako. After nyan, kukonect natin yung Twitter and Discord natin. So, try natin start verifying. And as you can see dito kay Starknet ID, nakakonect naman yung Twitter ko tsaka yung Discord. So, pwede ko siyang i-verify doon sa mismong Starknet.quest. So, pag clinic ko itong verify, dapat magda-done siya. Ayan, as you can see, done siya. So, next step natin is follow natin sila sa Twitter.
And guys, after natin siya ma-follow, pwede tayong bumalik dun sa mismong website nila. Tapos i-verify na natin. Ayan na. So kasi nakapag-verify na tayo and done na yung 3 quest. And then pwede nating i-claim itong reward. So click natin itong get reward. So dito tayo magkakaroon ng transaction, no? Kasi may bayad siya. So may interaction siya sa contract. So additional transaction to mismo kay Starknet na network. And after nyo nakalagay, your NFT is on its way. So in progress pa siya. So yung kasi nandito siya sa Argent X. So nasa pending transaction siya, no? So yung mint ng NFT. So after niya, pwede mo click tong complete another quest. So pag click natin nun, bumalik tayo dito sa mismong parang main website nila. And then parang nandito pa ulit tayo sa Starknet profile. So kaya ganun yun kasi guys, hindi pa tapos yung minting nung una natin. So pag click ko yan, ito pa rin yung una nating quest. So hintayin natin siya matapos, balik tayo sa kanilang website. And then hintayin natin matapos itong mismong pending transaction natin. And then balikan ko kayo. Ayun, as you can see, nag-proceed na yung mismong minting natin. Pero parang hindi pa siya talagang fully nagsasucceed. Kasi tapos na siya dito. Pero dito sa mismong NFT natin, wala pa siya sa listahan. So yan, wala pa siya sa NFT section. So kaya siguro nakalagay pa rin dito is begin. So kahit i-refresh ko siya, yan, begin pa rin yung nakalagay. So siguro balikan na lang natin to sa susunod. Pero yun nga guys, punta kayo dito sa starknet.quest. So as much as possible, tapusin yung mga available quest na kaya nyong tapusin. So after natin kay starknet.quest, no, gagawin nyo na yung mga quest dyan. Punta tayo kay brick.construction/builder. So gagawin natin dyan, magbibuild and mint tayo. So papakita ko siya sa inyo. Ayan, pagpunta nyo dito guys, ayan, as you can see, no, may nakalagay na default, which is yung GM or siguro good morning to. So pwede mo siyang i-delete. So gagawin mo lang, tatapat mo dito sa block na to. For example yan, right click mo lang siya. Pag right click mo, madi-delete siya. Ayan. So pwede ka mag-build ng sarili mo. As you can see, first time ko lang din to gagawin itong pag-mint nito, no? So hindi ko siya na-try dati. So ayan, try natin i-delete to. Tapos gawa tayo ng simpleng ano lang. Letter O siguro yan. Letter O. So pwede mo rin palitan yung kulay. And then pwede kang mag-press na Ctrl Z or Ctrl Z para mag-undo siya. Or pwede mo click to guys, undo. Pero guys, mas madami atang blocks is mas maraming bayad. So try natin siyang i-mint. If magkano yung magiging gas fee niya. So may name siya. Lagay natin. So try natin click yung mint. So check lang natin yung gas fee. So medyo mahal guys, no, pag mas maraming bricks. So 28 bricks kasi yung ginamit ko dito kanina. So pwede mo siyang babaan. And pag binabaan mo siya magiging 0.33. So hindi ko sure kung ano mangyayari pag binabaan mo siya kasi kunyari, ayan, binabaan ko siya. 28 yung ginamit ko dito. Alin dito sa mga bricks na to yung mamimint. So try natin siya. Ayan. Mint natin siya in 1 bricks. So hindi ko alam kung ano dyan yung mamimint. Agree natin siya and then buy and mint. So hindi siya nagpo-proceed, no? Kada click ko ng buy and mint, ayan, nakalagay you have 4 bricks in your wallet and the set you're trying to mint requires 28 bricks. Kung nadadagdagan siya, so click ko ulit ng mint. So ayan, nadadagdagan yung bricks ko sa wallet. So hindi ko alam kung paano siya kumukonti. So siguro bawasan na lang natin to. Gawin natin 1 brick lang talaga or 4 yan. Yung 4 na nasa gitna, iwanan natin siya. Total meron tayong 4 bricks sa wallet natin, sabi nila. So ayan, 4 na siya, no? So click ko tong mint. Tapos yan pa rin yung description tsaka title. So pwede ko na siya i-mint. So may bayad siya. Tingnan natin kung magkano yung aabutin na gas fee. So transaction failure. So cancel natin yan and then click lang ulit natin yung mint or try again. Yan, try again lang natin. So go back na lang natin siya. Tapos refresh na lang natin yung page. And then as you can see, dito yung bricks. So hindi ko sure kung paano talaga siya magana, no? So guys, ginawa ko, pumunta ka dito sa my profile. Tapos under my profile nitong all items. So click natin to, try natin siyang i-delete. So yan, pag delete natin, start new work tayo. Try natin gumawa ng bago. So 1 brick lang lagay natin yan. Then click natin yung mint. So try natin if hindi na siya mag-error. So as you can see, meron siyang transaction failure pa rin. So hindi ko alam bakit. So try natin damihan ulit. So yan, 4 ulit siya. Tapos tingnan natin kung ano pa yung mga ibang options dito. So wala namang mga ibang kailangan gawin, no? So try natin mint na siya ulit.
So ay talaga niyang proceed na guys, nag-error siya. I think kay Brick siya na problem sa side nila. So hindi natin mapoproceed or mapaprocess itong mismong step natin na to. And then skip natin siya. Siguro babalikan natin siya next week or next time. So yan, hindi ko siya check kasi hindi natin siya natapos. So next natin gagawin is explore natin yung StarkNet ecosystem. So optional naman to, no? So nilive ko dito yung mismong website nila ng StarkNet ecosystem. And then meron pang isa yung Dapland. So makikita nyo dyan yung mga iba't ibang dApps under kay StarkNet. So yan, as you can see, ito yung StarkNet ecosystem. I think pinakita ko to dun sa unang video ko about kay StarkNet. And makikita nyo yung mga different dApps dito. Meron mga categories like for bridging, may mga DAO, DeFi, may GameFi din, Digital ID. So for Digital ID, ang recommended ko is itong si starknet.id. So kasi ito yung karaniwang ginagamit ng mga ibang dApps, no, kapag naghanap sila ng Digital ID. So next is itong Dapland. So yan, pwede ka rin mamili ng category. So medyo mas onti ata dito, pero I think mas accurate yun nandito kasi yung iba dun dito sa StarkNet ecosystem, yung iba dito is parang hindi existing yung website. So check nyo lang siya, no, if existing pa or naka-live pa yung mismong website nila. So yun lang muna guys for StarkNet weekly transaction. And then yun guys, paalala ko lang, balikan nyo tong si brick.construction. And if ever may tanong kayo and suggestion, huwag kayong mag-hesitate mag-iwan ng comments sa ating comment section. And pwede rin kayong mag-PM sa akin via TikTok and Facebook. Yun lang guys, and good luck sa airdrop hunting.